Hindi maiwasang mangamba ni Kuya Francisco, isang jeepney driver, tuwing umuulan. Kapag malakas kasi ang buhos nito, malaki rin ang tsansang umapa ang sewer at drainage system malapit sa staging area ng kanilang pampasaherong jeep. Kasabay ng pag-apaw ng tubig, siya ring pag-alingasaw ng masangsang na amoy sa lugar. Pag flush na, after 1 week, nagkasema nun, ma'am. Santo, tadag ito'y past few days, awang paimot. Awang ti remember jasiwar. Dato ya, baka kasi ito man, mga after 2 weeks, kasanto man, ta siyempre, ang clag man nun. Aminado naman si Kuya Francisco na natutugunan ng Baguio City LGU ang pag-apaw ng sewer, pero panandalian lamang daw ito. Kanyang itinuturong dahilan ng pagbara ng itinatapong gamit na mantika sa lugar. At dating kabil daw mga baruto yun, kasi malatad, yung drainage karo dagito yung restaurant to, yung panganan, yung mantika. Dahil nga maraming walang disiplina. Magtatapon ng basura sa drainage. Magtatapon ng oil sa drainage. Kaya naman ako'y nananawagan sa komunidad, no, na sana i-report ninyo sa amin kung may nakita kayo, hindi yung tumatahimik lang kayo. Kailangan dito tulungan. Hindi lahat alam ng local government. Pero hindi lamang pagbara ng mantika at basura ang nakikitang problema dito ng City Environment and Parks Management Office. Sa isinagawa kasi nilang inspeksyon, lumalabas na ang sewer system ng lungsod hindi na raw kaya pang sumabay sa dami ng wastewater at tubig ulan. May kalumaan na rin daw kasi ang tubo ng mga sewer system. Yung mga nakikita nating bumubulwak tuwing tag-ulan, ibig sabihin nun ay may mga parts ng mga sewer lines na nabutasan, no? Kaya't pumapasok yung tubig ulan. No? Kaya nagkakaroon ng mga overflow sa mga sewer manholes natin. May plano na ang lungsod para masolusyonan ito at may mga nasimulan na rin naman. Yun nga lang, para tuluyang matapos ang proyekto, tinatayang aabot sa 900 million pesos ang kakailanganing pondo para sa rehabilitasyon ng sewer lines sa Central Business District. Kinakailangan nating gawin ang rehabilitasyon. Hindi lang yung sewer lines natin actually ang problema. Mas problema din natin yung STP kung saan napupunta yung mga yan, yung mga wastewater na yan. Kung saan nakakonekta yung mga sewer lines. Yung endpoint ba, kung saan yung dapat na treatment ng wastewater na nanggagaling sa ating mga bahay-bahay o ating mga establishmento. Sa tala ng SEPMO, aabot sa 69 na kilometro ang kabuang haba ng sewer line sa CBD. Sa bilang na ito, 11 kilometro na ang nangangailangan ng rehabilitasyon. Kabilang sa mga isasaayos ang mga lumang sewer pipes, sirang manholes at mga bahagi ng drainage network na madalas magdulot ng pagbara at pag-apaw ng tubig. Sa ngayon, habang wala pang budget para matutukan ang rehabilitasyon, magpapatuloy raw ang regular na paglilinis at maintenance ng mga drainage system sa lungsod. Vanessa Bugtong, RNG News.